Mga kababayan, may isang lalaking nakatira sa gitna ng bukid. Siya ay si Kuya Domingo, 52 taong gulang, nag-iisa, at sa kabila ng kanyang kapansanan, walang mga kamay at nag-iisang paa, ngunit patuloy ito lumaban. Tanging mga braso lamang ang nagpapalakas kay Kuya Domingo. Si Kuya Domingo ay lumaki, nawalay sa kanyang pamilya. Mula noon, namuhay siyang mag-isa sa kabila ng kanyang kapansanan. Paano kung siya ay tumanda na? Sino ang aakay sa kanya? Tunghayan ang buong kwento sa buhay ni Kuya Domingo. Kababayan, sa hapong ito mga kababayan, habang tayo naglalakbay dito sa kabundukan, meron na naman tayong nakita at nakakaiba ito mga kababayan. Si Tatay Domingo, no, bibihira lang natin ito nakita mga kababayan sa kabila ng kanyang kapansanan mga kababayan, pero abilidad si tatay na ito. Kaya sa hapong ito mga kababayan, tara puntahan natin at bisitahin natin si Tatay Domingo. Ayan po mga kababayan, si Tatay Domingo. Hello! Magandang hapon po sa inyo, Tatay Domingo. Anong ginagawa niyo po dyan? Kagaya po yan sa ng uling. Nag-uuling pa po kayo? Kaya niyo po magtapas ng mga kahoy para ulingin niyo po, Tatay Domingo? Ilang taon po kayo ulit? 50 po. 50? 52. 52. Kumusta tatay ang buhay dito sa bundok? Ayos naman. Minsan na yung minsan wala. Maitanong ko ng diretsahan sa inyo, Tatay Domingo. Ano pong nangyari sa mga kamay nyo at sa isang paa nyo? Inbrain po ito eh. Pinanganak kayong ganyan na talaga. Opo. Tapos, sino ang kasama nyo po, Tatay Domingo, dito? Eh ako lang po ito eh. At mukhang dito kayo natutulog. Opo, kasi... Ayan, meron kayong higaan. Opo. May kapirasong tulda. Opo. No? At nandyan na rin yung saingan. Nandyan na yung mga gamit. Dito na kayo nakatira talaga, Tatay Domingo. Minsan po kasi binabantayan ko po itong mga tanim ko. Ito. Sa inyo po itong lupa? Hindi po. Caretaker kayo dito sa may-ari ng lupa. Tapos nagtatanim kayo. Tatanim ako. O di ba mga kabayan? Diyos ko po, nakita nyo naman. Kaya bungad pa lang mga kabayan, tinanong ko na kung anong nangyari dahil parang napaisip ako, wala ngang mga kamay si Tatay Domingo. Hindi nga niya nagagawa yung nagagawa natin mga kabayan. Imposible na makakuha siya ng mga kahoy, nakapagputo siya ng mga kahoy kung ano-ano sa kabila ng kanyang sitwasyon. Hindi po pala imposible mga kabayan na tayo yung ginagawa ni Tatay Domingo ay kaya din natin gawin. Bukod pa dyan mga kabayan sa ginagawa ni Tatay, pag-uuling, pagpuputol ng mga kahoy, no, nagtatanim pa po mga kabayan ng mga gulay. Ito nakapalibot, may mga talbos ng kamote, malunggay, sitaw, kalabasa, ukra, mais, at pichay, kung ano-ano pa mga kabayan, saging, pananim po lahat ni Tatay Domingo. O di ba? Kulang man yung kaniyang pagkatao, pero sa sipag talagang hindi matatawaran yung sipag ni Tatay Domingo. Kaya tayo na mga kumpleto, may mga paa, may mga kamay, ay posibleng magiging masipag din tayo. Kaya din natin gawin kung anong ginagawa ni Tatay Domingo. Maitanong ko po, Tatay Domingo, kayo ay may pamilya? Ganun po. Nasaan po yung asawa niyo? Ay, pamilya, wala pa ako asawa. Single po kayo? Opo. So, mga kapatid na meron? Meron. Talagang mas pinili niyong mamuhay na mag-isa, no, na hindi aasa sa pamilya o sa mga kapatid, na kumakahid kayo sa sarili niyo. Tatay, bukod po sa pag-uuling niyo, pagtatanim ng mga gulay, ano pa po yung ibang pinagkikitaan nyo, Tatay Domingo? Dati, dati nung nangila ako na pinitay ako ng yung mga radyo, TV.
nag-repair ng radyo. Nagre-repair ka ng radyo at TV. Oo. Paano nyo po yung nagagawa? Paano yung nahahawakan yung mga piyesa ng TV at electric fan o anumang gamit, no? Yung maliliit na mga May ano ko, piyesa. may iniipit yung price, yung news. Yun ang ginagamit niyo. Kaya hindi, tinigil ko na kasi wala na akong gamit, wala na akong sister. Dati pala kayong electrician. Dati. Kailang natigil nyo dahil wala kayong gamit. Oo. Bakit nasaan na po yung mga gamit nyo dati, Tatay Domingo? Wala na, nasira na din na. Nagkanda sira-sira na. Kasi nung nag-lockdown na, wala na. Hindi na nagamit Oo. ng ilang taon. Wala ito yung gawin ka na. Tatay Domingo, hindi ba kayo nahirapan sa sitwasyon na wala kayong mga kamay, tanging braso lang ang natitira? Ay, hindi no. Mula nung pagkabata nyo, sa pagkain, yung pagluto, Kaya ko lahat. Pagsaing, pag-igib, tapos pag-dot ng mga ulam, kaya ko. Oo. Tatay, maitanong ko lang po sa inyo, minsan hindi ba kayo napaisip o nasasanay na kayo sa ganyang sistema? Hindi ba kayo nagsisisi, bakit ako ganito, bakit yung iba kompleto, bakit ako ganito? Wala kayong gano'n na mga katanungan dyan sa isipan nyo, Tatay Domingo? Ay, wala po kasi sa isip ko kasi kung anong pagkulob sa akin ng Ama, ng Diyos. Tatanggapin? Oo. Tama po yun. Yun ang bigay sa akin. Daig nyo pa nga po, Tatay Domingo, yung kumpleto na binigyan dyan ng kumpleto na walang nagagawa sa buhay. Pero kayo, maraming pagkukulang sa pagkatao nyo, pero nagagawa nyo po lahat ng bagay. Opo. Diba? Oo. Kaya tama lang yon na tanggapin ng buo kung ano yung pinagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos. Kasi ganyan nga, pero ang dami yung talento sa buhay. Diba? Kaya nyong ipagmalaki sa buong mundo yung katayuan nyo na kayang mabuhay mag-isa. Okay, Tatay Domingo. Maitanong ko lang din po, Tatay Domingo, anong sabi ng nanay niyo nung kayo ay lumaki na? Paano? Anong paliwanag? O anak, nagkaganito ka? Anong paliwanag po sa inyo, Tatay Domingo? Ay, wala po pinaliwanag ng nanay namin kasi simula pa nang maliit pa kami, nagkahiwalay sila eh. Ng father nyo? Oo. So, lumaki ka sa father mo? Hindi rin o. Saan po kayo lumaki? Sa kapatid niya ang panganay. Broken family pala, Tatay Domingo. So, wala lang tanong o hindi mo na rin naitanong doon sa mother mo kung ano nangyari sa akin, nanay? Kasi mostly yung iba, nanay, ano ba, may pinaglihi ba kayo sa akin? Bakit ako naging ganito? Kasi broken family, naghiwalay ang mga magulang nyo at hindi nyo na nakita. Tapos, hindi mo na nakapiling muli. Hindi na. Simula nung ano. Mga ilang taon po kayo noon, Tatay Domingo, naghiwalay kayo? Ang bitagal no? Galit pa kami no? Na-miss nyo ang nanay nyo, Tatay Domingo? Dati na-miss ko yun. Siyempre, nanay ko yun. Sa tatay nyo po, Tatay Domingo, hindi na rin po kayo nakikita? Hindi rin. Kasi mula nung nagkaroon na sila, minsan na kami nagkita isang bisis lang. Sila po ba ay may kanya-kanya na rin pamilya? Oo, saka yung nanay ko. Nasa Laguna sila eh. Ang pagkakaalam mo, nasa Laguna sila? Oo. Hindi man lang kayo hinanap na naalala niya na meron akong anak na may kapansanan, na kailangan niya yung tulong ko, kailangan niya yung kalinga ko? Hindi. Kami nga ang naghanap sa kanila eh. Kayo pa ang naghanap sa kanila? Kasi sabi kasi ng Diyos, kahit anong sama ng magulang, magagawa mo pa rin yun. Maaari mo pa rin yun. Wow. Alam mo, Kuya Orlando, ako'y napahanga sa iyo, no? Bukod sa kapansanan mo na nagagawa mo lahat ng bagay, sa kalooban mo, napakabuti ng puso mo, marunong kang tumanggap, marunong kang magpatawad, no? Marunong ka sa lahat ng bagay. Kaya siguro, ganyan man ang sistema mo, pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nabuhay ka, no? Na normal, na walang kapansanan, natuto sa buhay-buhay, at natuto din tumanggap sa mga pagkakamali. Ako'y saludo sa iyo, Tatay Domingo. Tatay Domingo, lumuha kayo kanina nung napag-usapan natin yung pamilya mo, lalong-lalo na yung naitanong ko sa inyo yung magulang nyo. Kasi may mga ano sila, may mga sakit sila.
Yung tatay ko na-stroke na. Nanay ko na-stroke na din. Eh, siyempre, kahit pa paano. Namiss ko sila. Wala bang pagkakataon, Tatay Domingo, na pwede mo silang madalaw or puntahan? Wala po kasi wala pa masahe. Nasa Laguna sila. Oo. Alam mo yung saktong address. Alam ko, kasi napunta na kami minsan doon. Kami magkapatid. Napunta na kami doon. Wala ba silang pamilya? Meron. Hindi ba sila nagkaroon ng pangalawang pamilya? Meron yung mga asawa niya sila. May kanya-kanya na din silang pamilya. Kumbaga, meron kayong half-brother kabilaan kay mama at saka kay papa. Okay, sige. So, ayan po mga kabayan, no? Bukod sa nakita natin sitwasyon ni Tatay Domingo, no? Pero meron palang daladalang problema. Siyempre, dahil iniisip din ni Tatay Domingo na kahit napabayaan man sila ng kanyang mga magulang, maaga itong nawalay sa mga magulang nila. Pero syempre, sabi nga niya, kahit gaano kasama ng isang magulang ay magulang pa rin. Nandoon pa rin yung pagmamahal ni Tatay Domingo sa magulang niya. Okay? So ayan mga kabayan, Kuya Domingo, kuya na lang kasi binata pa naman no? So tatay ako ng tatay. So Kuya Domingo na lang, no, Kuya. So Kuya, sa hapong ito meron kaming surprise sa inyo. Pasok mga Ruilyos! Po. Bisahan niyo po sa biyaya na pinagkulog sa ating Panginoong Diyos, Kuya Domingo. Thank you po sa mga biyaya po sa amin. Sa akin. Malaking biyaya niyo sa akin. May pinsan, wala. Minsan meron. Salamat po sa inyo. Sabigyan niyo ko ng mga biyaya. Maraming po salamat. Walang anuman po, Kuya Domingo. Kayo ba ay may maluto pa, may mga bigas pa? Wala lang nga po eh. Wala na kayong Wala na bigas. po. Kaya magpupunta ako sa kabila, magkain po ng magkain. Maghanap, ibig sabihin mangungutang, manghihingi. O di ba mga kabayan, ganito po kadalas yung ating nadadatnan, no? Ay walang maisaing, no? Kailangan pang humiram o humingi o mangutang para merong kakainin pagsapit ng gabi. Kaya ganito po kadalas na nadadatan natin, naiikot natin, nakikita natin iba't ibang klaseng problema, no? Tulad nila na talagang pag meron tayong mga bitbit na mga biyaya, no? Talagang napakalaking tulong po sa kanila, malaking biyaya po talaga sa kanila dahil kumbaga wala na silang iisipin, may pagkain na habang sila ay nagtatrabaho bago kumita ng pera na naman na mayroon silang pambili ng pagkain sa araw-araw. Kaya maraming salamat po sa inyo, no, sa lahat na nakikisa sa aking munting alikain. Maraming salamat po sa walang sawang panonood without skipping as mga kabayan. Pagla-likes, pag-share, pag-comments,
Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal, Ma'am Margaring Butuman, Ma'am Aurin Cares, Ma'am Juna Calazan, and Ma'am Flor. Maraming salamat po sa ganito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami po tayong matulungan na gaya nila. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!